A diagonal forward section, of course, dapat malinis yan. And pag nag-haircut tayo guys, as much as possible, huwag tayong gagamit ng crocodile clip kasi nagmamark talaga siya. Okay, diagonal forward section. And then, gamit tayo ng 45 degree for our soft layer. So, ito yung ating 90. Baba tayo ng 45 degree. Seryoso daw na nakikinig, sabi ni Petro. Yan. So, ang guide natin guys is yung pinaka-length niya na nasa ilalim. Hindi na natin ika-cut yung ating guide. Okay? Let's go for 45 degrees. And then, cut lang natin yan blunt. Wala tayong over-direct guys. Magkakaroon tayo ng T to the parting. Okay. Sino? Ah! Okay, yan. So, kung gusto nyo sabayan yung haircut ko, guys, yan, pwedeng-pwede na yan, using a palm to palm. How much daw ang before na gunting, sir? Okay. It's 2,000. Kano ngayon? 700 yung ating version 4. At ang itsura ng ating version 4 na scissor is, ito po siya, yung mapanakit type na gunting to. Yan. Type na gunting to. Ang sakit sa bangs. Yan. Kasi literal na nanakit siya. Yan. So, gamit yung ating 45 degree, kailangan consistent tayo. And ang masasabi ko lang guys is, wag na wag kayong gugupit nang hindi nyo nakikita ang inyo pong mga guide. Sabi niya, parehas ng gunting ko yan. Kaso Japan siya. Maganda talaga pang gupit yan. Yan. Saan pwede mag-order ng product ninyo, sir? Okay. Si Well Hair po na colorant na ginamit natin sa model natin ngayon, of course, kung saan ka nanonood ngayon, dyan ka, okay? Dyan ka po mag-order yon. Nakikita nyo naman guys sa screen natin, yung mga fans natin. Palakpakan! Yan! Okay, so again guys, dapat consistent tayo guys. Yan, dapat consistent tayo. And then always check your balance. Mamaya, zero balance na pala kayo, di ba? Ayan, check nyo palagi yung balance, guys, para siguradong pantay siya. Ganito, guys, bigyan ko kayo ng isang, tawag dito, malupitang trivia. Okay? Alam nyo ba na yung first section natin is yung pinaka-importante sa lahat? Kapag nagkamali ka ng section or hindi mo siya mapantay dito pa lang sa first or pinaka-foundation natin, lahat yan mali na. Kung hindi ka pantay from left and to the other side, hindi na pantay yan lahat. So, kung kaya mo siyang i-correct dito pa lang sa first section natin, i-correct mo na. Okay? Sabi ni Nick Abad, advisable diba gumamit ng razor comb sa paggupit ng hair, especially sa layering? Ano po ba yung razor comb? Yung ganito po ba? Pros and cons. Ito po ba yung razor na sinasabi nyo? Yung feather na razor? Okay. Usually, gumagamit ako dyan yan for texturizing. Kung advisable, depende sa paggamit. Okay? Ang kagandahan kapag gumamit ka ng razor or ng razor blade or ng feather razor, ang ganda ng texture niya, ang ganda ng layer niya, especially Asian hair tayo, 'di ba? Ang ganda ng kalalabasan niya. Kumbaga, kung gusto mo ng something like Korean na texture ng haircut, okay? Kayang-kaya mo siyang palabasin. So ngayon, we're in the second section, guys, and ito yung ating 90 degree. Okay, bababa tayo pa rin sa ating 45 degrees. So, dahil ang gusto nga natin is soft layer lang. Again, T to the parting yung gagamitin natin. Good morning po, sir. Still watching si Ronaldin Fuente. Ay, hello po, Ma'am Ronaldin. Salamat sa mga nag-i-stay pa rin. Again, wala tayong over-direct. I go for a 45 degrees. So, kapag gumamit tayo ng razor, make sure na basa yung buhok. Okay? Make sure na basa po yung buhok. And dapat laging bago yung blade. Mabilis po kasing mabilis po yan pumurol. Lalo na kung makapal po yung paggagamitan. Makapal yung mukha, makapal yung buhok. Okay? Sabi ni Isabel, wow, version 4 na pala itong pinadala niya sa akin few months ago, sir. Parang may paraapol po yata kayo at isa po ang sa nanalo. Ay, napakaswerte ni ma'am sa nanalo ng version 4. Yeah.
So, parating na yung version 5. Wala na palang version 5. Iba na. Okay, kasi ibang collection na tayo. Yung version 1 to 4 po kasi is Elevation Collection. Ngayon, magkakaroon na ulit ng version 1 naman ng Beyond Collection. Delivery na. Ano yun? Ayan, inaayos na lang siya. Yes po, yung feather razor comb po. Yes, yan. So, pros, ang sarap niyang gamitin talaga. Ang sarap niyang gamitin for texturizing, 'di ba? So, gusto niyo bang makakita ng gumamit ng ng feather razor? Sabi ni Miss Peros, Sir Harry, hint po paano paghawak ng scissor. Piniflip nyo back and front. Thanks. Paano paghawak ng scissor? Properly. Okay. Standard guys is ang standard ay dapat ganito siya. Okay? Dapat nasa ring finger. Okay? Ito yung scissor natin, guys. Ito yung pinaka-finger rest natin. So, kung right-handed ka, mabilis mo akong masusundan. And then, ipapasok natin dyan is yung finger pala. Yung, ano bang finger? Okay, ring finger. Okay, kasi fingeran. Okay. Okay, gagamitin natin is yung ring finger, di ba? So, papasok natin yung ring finger, guys. Okay? And then, yung ating pang-rest. Yan, ganyan yan. Pinaka-finger rest natin. Ganyan siya. And then, hahawakan mo ngayon yung suklay. Pag nagsusuklay tayo, kailangan naka-close. Okay? Hindi po yung habang nagsusuklay tayo, nakapasok yung thumb, tapos tsaka tayo magsusuklay. Tignan nyo kung gaano ka tight yan. Hindi kayo makakilos. Minsan, madalas kayong nalalaglagan ng suklay. Bakit? Paano? Nakapasok na nga yung daliri dito sa isa. Nakapasok pa yung daliri dito sa isa. Guys, isa-isa lang ang pasok ng daliri. Di ba? Hindi yan, 1 little, 2 little, 3. Di ba? Isa-isa lang ang pasok. Okay? Huwag dalawa-dalawa. Okay? Pag nakapasok yung isang daliri, tsaka nyo ngayon hawakan yung suklay. Okay? Ganito. Okay? Ganito guys. Okay? Pansin nyo, may hawak akong suklay. Yung thumb ko, siya yung may hawak na suklay, pero nakalabas siya doon sa isang, sa kabilang hole. Di ba? Ayan, wala siya dito. Okay? So again, tingnan nyo siya. Pag gagamitin ko siya, ayan yung thumb. And then, nandito yung ating ring finger. Ayan, ganyan siya. Ngayon, i-close ko siya. Okay? So, isa na lang yung nakapasok. Okay? Ngayon, kung gusto nyo ng groupings, gawin nyo dalawa yan. Di ba? Pero dapat, isa lang yan, and then, suklay. Okay? Mas madali yung buhay. Yung iba kasi, ang ginagawa, okay? Kapag nagsusuklay, habang nagsusuklay, pag maggugupit na, ibababa yung suklay. Pag magsisection, ibababa yung gunting. Okay? Hindi po ganun. Pwede nyo po yan gamitin ng sabay. Ayan. Ito po yung pinaka-basic. Ayan. So, habang nagsusuklay ako, at hahawakan ko na ngayon, saan ko ilalagay ngayon yung suklay? Kung hindi ko siya ibababa, dito po, ayan, iipit nyo po siya dyan. And then, ipapasok ko na ngayon yung daliri. Tignan nyo yung pagpasok ng daliri. Dapat dahan-dahan. Diba? Tapos, tsaka ngayong gugupit. After nyong gumupit, i-close nyo ulit yan. Okay? And, itong part na to, naman yung panghahawak nyo ulit dun sa suklay. That is the basic, okay, way ng paghawak po ng gunting. Okay po ba? Yan. Kung naintindihan nyo po, pakitype po yung number 1. Diyan po sa inyong mga screen, pakitype yung number 1 kung naintindihan nyo. Okay? Pag walang finger rest, wala, nakahang lang siya. Nakahang lang talaga siya. Ayan. So, yung nakikita nyo sa akin, guys, yan. Kung hindi pa kayo sanay dun sa basic way, tawag dito, wag nyo munang gawin yung ginagawa ko. Yan, ganyan. Kasi, maraming beses ako nasugatan dyan bago ko siya na perfect. Okay. Nick Abad, number 1, nag-comment. Okay. So, next section. Si Arminio, number 1. Yan, kung naintindihan nyo guys, kung paano to gumamit ng tamang, humawak ng tama, ng scissor. Yan. Type nyo lang yung number 1. Ayan. So again, ito yung 90 degrees natin. Bababalan tayo sa 45. Ayan. Kaya guys, ayan. Sige. Hindi ako gagamit ng flipping. Okay?
And dapat guys, pag nag-haircut kayo, dapat ganyan yung tension. Okay? Dami ng number 1. Ayan. Kayo, comment number 2. Ayan. Kung nag-enjoy kayo sa pinapanood nyo guys, comment nyo naman number 2. Ay, hindi talaga ako sanay. Hindi na ako sanay sa basic eh, pero pipilitin natin. Ayan. So, ang ganda nung reflect nung color natin guys, di ba? From dull, faded color para sa buhok naman ni Heart Evangelista. Ay, grabe naman talaga. At meron pa tayong pa-haircut, di ba? Yan, maraming salamat guys. Kahit naputol tayo kanina, nandyan pa rin kayo. Ayan, dapat guys, consistent. Yung lifting and yung tension. There you go. Galing mo mag-explain. Thank you. Maraming salamat. Again, every after ng section guys, kailangan nyong mag-check ng balance. Okay? Mamaya, kung kailan kayo mag-withdraw, wala na pala kayong pera, di ba? Always check your balance. Ayan. Kapag ganyan guys at hindi nyo makita, like for example, hindi may iwasan yan eh. Meron talagang, like for example, ito, hindi siya pantay. Di ba? Ayan oh. Hindi siya pantay eh. Pag dinala nyo sa center yan, dapat pantay yan eh. Kasi ganyan ang precision cutting. So kapag meron kayong hindi makita, wag nyong putulin na ay hindi pantay ah. Okay? Hey, what's up, Nicole in the house? Okay? Kapag nakita nyo guys, wag nyong gugupitin. Okay, hanapin nyo kung saan siya nanggaling. Okay? Kasi makikita at makikita nyo yan eh. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, wag kayong gugupit na wala kayong guide. Kung kailangan nyong hanapin kay Ramon Tulpo yan, guide nyo na yan, hanapin nyo, ipanawagan nyo yung guide. Makita nyo lang yung guide. Okay? Salamat po for being generous in sharing your knowledge, especially doing the basics. Okay? Well, napaka-importante ng basic guys. Hindi kayo pwedeng mag-advance cutting kung hindi nyo alam yung basic fundamentals, kung hindi nyo alam yung terminology. Meron ako mga kakilala dyan. Si Ari, baka meron kang advanced cutting. Nahihiya akong tanungin sa inyo, pero alam nyo ba ang fundamental? Alam nyo ba ang terminology? Kasi kung hindi nyo alam yung terminology, wag muna kayong maghanap ng course ng advanced cutting kasi hindi rin kayo makakasabay. Okay? Let's go for 90. There you go. So again, consistent lang tayo for T to the parting. Yung haircut dati guys, nung nag-i-start pa lang ako, grabe. Nag-show talaga kami. Kasi ang gagaling ng mga kasama kong stylist eh. Para kaming sumasayaw sa stage. Tapos, doon namin nalaman, nung nag-30 na kami, sakit pala sa balakang. Kaya ngayon, ganito na lang kami maggupit. Comment number 3. Ayan. Importante rin guys ang positioning. Kung ayaw nyo sumakit yung mga balakang nyo habang tumatanda kayo, di ba? Importante yan. There you go. Kita nyo naman guys, di ba? Ayan yung guide. Kung nakikita nyo sa screen nyo. Okay? Wag na wag kayong gugupit nang hindi nyo nakikita ang inyo pong mga guide. Merong nagtanong kanina about sa razor, di ba? Nang feather razor. Saan ba ako umorder? Naku, nakalimutan ko na. Susubukan ko guys, papakita ko sa inyo. Kuha tayo ng isang section. Tapos magte-texturize tayo using the feather razor. Check a balance. There you go. So usually, ginagamit ko yung razor na yan. Like for example, gusto kong magbawas talaga ng weight. So kuha tayo ulit sa inner part. Basa talaga yung hair, ginagamit ang razor. Pero akong spray gun. So bago pa yung blade nito guys hindi ko pa ito nagagamit. Thank you. So pag gagamit kayo ng razor guys, make sure na basa yung hair.
Kasi magkukosto ng split end pag ginamit nyo ng tuyo. Okay? Nag-charge ba? Kinakabahan ako eh. Uy, 4% na. Okay. Ganito ko siya ginagamit, guys. Okay? Kita ba? Paano tayo pag ganito? Sorry. Yan. So, ang gagamitin natin, guys, is yung ating feather razor. Ito siya. Okay? Kukunin ko siya for 45 degree at gagamitin ko siya na parang ballpen. Para lang akong nagsusulat. Okay? Tignan nyo, guys, ha. Para lang ako nagsusulat. Naka-textured na yan. Okay? So, favorite ko gamitin to way back mga 2010. Nung uso pa yung mga anime haircut. Ito talaga yung ginagamit ko. Sobrang bilis niya kasing gamitin. Pang texturize. Hindi mo na kailangan pang mag-point cutting, kasi, ayan. Kung pang rab-raban lang din naman, and gusto nyo talaga, ayan, ganyan siya kadaling gamitin. Di ba? Magte-texturize ka, pero tignan nyo, nandyan pa rin yung ating foundation. Di ba? Kita nyo kung paano gamitin? Kung gaano kabilis gamitin yung feather razor. Kailangan matalim siya, and dahil matalim siya, dapat mag-ingat kayo kasi baka mauka nyo yan. Okay? So, nagbigay lang ako ng sample kung paano gamitin yung feather razor. Yan. Buti na lang makapal din yung buhok ng ating model. So again, balik tayo sa scissor. Okay? Next is, kuha tayo ng diagonal back section from our high recession. Okay? A high recession going to back of a ear. Ayan. And then, kunin natin yung length kung saan tayo manggagaling. Let's go for a 45 degree diagonal forward elevation. There you go. Para magkaroon tayo ng face framing na layer sa harapan. Okay? Ayan. Yung haircut niya, guys, kasi parang short to long before, kaya parang ang haba-haba nung nandito sa harapan. So ngayon, ang gagawin natin dito, yan. Mag-a-add tayo ng layer dito sa front part. Okay, soft layers lang din. Okay. Kapag tuwing magle-layer kayo, guys, laging sinasabi ni client, gusto ko mahaba pa rin gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Pero tandaan nyo palagi, kapag magle-layer kayo, medyo iigsi talaga yung harapan kasi gagawa kayo ng gradual layer. And kahit basa, guys, kung tama yung elevation nyo, tignan nyo naman yung shape na yan. Di ba? Tignan nyo kung gaano ka-gradual yan. Di ba? Sobrang solid niyan. Basta alam natin yung elevation, alam natin kung saan natin dadalhin. Di ba? Napakadaling gumawa lang ng mga na yan, yung mga face framing na yan. Okay? So, ayan yung mga pag-aaralan natin, guys. So, nag-over-direct lang tayo, guys, dito sa harapan. Naka-over-direct tayo using a 45 degree elevation. Oh. Diba? Tignan nyo naman, guys. Yan, tignan nyo naman yung layering na yan. Hindi pa naka-texturize yan. Foundation pa lang yan. Ay. Foundation pa lang yan, okay? Diba? So, punta tayo sa kabilang side. Okay, paano mo papantayin yan? Diba? Hindi pa ako nakaharap sa salamin yan, guys. Paano mo papantayin yan? Simple lang. May guide ka na sinusundan.
Diba? Kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, huwag kayong gugupit na wala kayong guide. So, syempre, susundan din natin yung guide na nanggaling din sa likod ng ating tenga. Kaya nga sabi ko sa inyo, diba, napaka-importante na pantay. Okay? Napantay yung first section nyo kasi ayun yung pinaka-foundation nyo. So, ayan yung susundan natin na length. Still, okay, 45 degree over direct. There you go. So, kailangan manipis lang yung section, guys. Yung saktong mahahawakan nyo lang and makikita nyo yung inyo pong guide. Yan. So, sabi nga nila, a haircut without hair color is unfinished haircut. Kung saang brand man yun. Pahiram ako. Ayan. Kaya ngayon, guys, yan, ang ganda ng color natin. Ang ganda ng color natin. Kaya, kailangan maganda rin yung haircut natin. Okay? Ha? Ayan, guys. Yung mga nanonood, yan, kung medyo tahimik tayo dyan, pa-comment ako ng number 4 kung nandyan pa kayo. Pa-comment ako, please comment down below, number 4 kung nandyan pa kayo. Masyado tayong seryoso. Ayan, o. Saya kaya? Ayan, wait lang ma'am. Okay. So, kapag nag-haircut kayo guys, yan, minsan yung mga client natin nagsi-cellphone tapos payuko sila ng payuko as much as possible. Isunod nyo sila kung saan, kung ano yung tamang position na dapat meron sila. Bakit? Kasi kung nakayuko yan guys, kung nakayuko sila na nakayuko, ang mangyayari niyan, pag umangat sila, ang igsi na ng buhok nila kasi akala mo ang haba ng ginugupit mo. Diba? So, kung kaya, okay, kung kaya na diretso pa rin siya dahil ang kailangan mo talaga na position is diretso siya, pilito nyo na mag-excuse lang kayo sa client. Ma'am, excuse lang po, diretso lang tayo kasi baka umigsi yung buhok nyo po after. So, matatakot na sila nun. Di ba? Hey, what's up, brother? Okay? Hi, Ma'am Nati! Kumusta? Okay. So, kita nyo naman, guys, ayan, no? Foundation pa lang yan. Okay? Foundation pa lang yung nakikita natin dyan. Ayan, no? Di ba? Foundation pa lang yung nakikita natin. Hindi pa tayo gumagalaw both sides. So, ang gagawin natin, i-connect natin ngayon yung length na to papunta dito sa harapan. Okay. Ano ba yan? Gutom na ako. Okay. Yan. Sabi kasi ni model, gusto niya magpa-haircut eh. Sige. Okay. So, i-connect natin tong part na to na nasa likod. Ayan o. Yan. Yung last section natin. Okay. I-connect natin yan dito sa part na to sa harapan or yung half front part ng ating profile. Ayan yung pinaka magiging guide natin. And we just cut it straight. Okay? 90 degree. And then isusunod natin to. Siyempre, ayan yung pinaka magiging guide natin. There you go. So, para hindi na tayo mahirapan, okay, gagawa tayo ngayon ng square layer. Okay? Ayun na yung guide natin. And then, kukunin natin yan lahat. Itataas natin lang lahat, and then, ayun yung guide natin. Sa Ferrari, paano yung mga nalalaglag? Hayaan nyo na yung mga nalalaglag. Ibig sabihin, hanggang dun lang yung kaya. Okay? Umuoo yung model. Umuoo yung model. Sumasang-ayon. Okay? Okay, so ayan guys. Harap tayo, harap. Okay, pa-focus na lang. Ayan, so nakikita nyo naman guys, di ba? Ayan yung guide, oh. And, Ferrari, hindi po ba mababawasan yung length niyan? Hindi po. Bakit?
Kasi based dito sa guide natin, yung end-to-end natin, itong nasa dulo, is ito yung pinaka-length natin, and ito yung pinaka-length naman natin sa top part. Okay, so malabong-malabo po yan na umigsi. Ayan, oo. Mahaba pa rin yan. Ayan pa rin yung length niyan. Kung gaano kahaba yung foundation natin kanina, ganun pa rin siya kahaba ngayon. Ayan, di ba may mga nalalaglag? Ibig sabihin, hindi mo na dapat galawin yan. Huwag mo nang habulin yan. Ikaw nga, hindi hinabol di ba? Tayo ikaw nga, pinabayaan, di ka hinabol, tapos yan, nahabulin mo. Walang ganun. Di ba? So, syempre, kung ano yung ginawa mo sa side, ayun din yung gagawin mo sa kabilang side. Kailangan pantay, hindi yung sa kabila, sweet ka, sa kabila, hindi. Maghihinala yan. Di ba? Kaya kailangan pantay. Di ba? Yan. There you go. So, pansinin nyo, di ba? Ayan yung guide, ito yung length natin dun sa guide. Di ba? Ay, length sa guide. Ito yung length natin dito sa baba. Okay? So, wala talagang chance na umigsi yan. Okay? And ito naman yung length natin na susundan or yung ating pinaka-guideline. Okay, pinaka-basic to guys. Pinaka-basic to guys, square layer. Ayan o. Minsan akala natin parang ang advance naman nung cutting nung ganito ganyan. Pero dahil hindi natin alam yung terminology, okay? Ang hirap sundan. Pero pag pinag-aralan nyo na yung terminology guys, lahat ng haircut madali na lang. Wala nang magugupit. Ayan o, andyan pa rin yung foundation, hindi naman nawala, di ba? Oh. So, subukan natin i-connect using a concave. So, tignan natin kung makakapag-concave ba tayo or connected na siya lahat. Wala na, even na to. Ang tanong sa model, ma'am, gusto mo bang mag-curtain bangs? Ha? Gusto mo bang mag-curtain bangs? Ang curtain bangs, ma'am, hindi yun full bangs. Ang curtain bangs is something like, parang layer lang siya. Ganyan, no? Ganyan siya, na mahaba. Yan, parang ganyan. Okay lang. So, magturo tayo ngayon, guys, ng curtain bangs. Paano ba natin ma-achieve ang curtain bangs? Okay? Simple lang. We have a 3-finger rules. Kanina, isang finger lang. Dalawa. Ngayon, 3 na. Lumalakas na kayo, ha? 3 finger na ginagamit natin ngayon, ha? Okay. Para makakuha tayo, okay, ng perfect na curtain bangs, is simple lang. Gamit tayo ng 3-finger rules. Okay? First, ilalagay natin yung finger dito sa may pinaka-hairline natin, and kung saan mag-e-end yung pinaka-pangatlo natin, ayan yung pinaka-magiging guide natin, and bababa tayo ng diagonal forward section papunta sa ating recession. Wala ko sa noo ilalagay itong finger. Ha? Wala ko sa noo. Dito. Okay. Okay, dito. Okay? So, ayan yung pinaka-guide natin, and kung saan siya babagsak, para hindi natin hinuhulaan. Diba? Para hindi natin hinuhulaan. Ngayon, ang gusto ni client, paano yan, Sir Harry? Gusto ko hindi masyadong makapal. Di 2 finger lang gamitin mo. Diba? Mag-a-adjust yung finger mo, syempre. Ikaw naman, para ka naman bago-bago eh. Diba? Para naman tayong bago sa paggamit ng finger. Diba? Kung hindi kaya ng 3, di 2 lang. Diba? So ngayon, kaya naman natin ng 3 dahil nga malapad din naman yung noo ng model natin. Diba? Gawin na natin na medyo makapal. Diba? So, ito na naman tayo sa so. Depende sa lapad, syempre, paggamit ng finger, diba? Kasi yung natin, depende sa lapad yan. Diba? Alam mo na ngang hindi masyadong malapad, gagawin mong lang yung finger, dapat naka-align tayo.
Di ba? So, okay. Lahat po ba kayo marunong gumamit ng finger? Paki-comment po yung 5. Kung lahat po marunong gumamit ng finger at naiintindihan yung paggamit ng finger, paki-comment po ang 5. Okay. So, gagawin natin ngayon, kukunin natin yung mid part. Paluwag ng paluwag ang natututunan. Okay. Sino ba yan? Okay. Okay. So, next. Okay. Kukunin natin ngayon kung hanggang saan yung pinakagusto ng client natin na pinakamaigsi. Ma'am, hanggang saan po ba yung pinakamaigsi na kaya nyo? Kapag sinabi niya na hanggang ilong, ang gawin nyo hanggang bibig. Bakit? Kasi aangat pa yan. Paano kapag maikli ang hairline? Okay? Kapag mababa ang hairline, mag-a-adjust ka pa rin. Okay? I-adjust mo pa rin siya. Like for example, hanggang dito lang. Eh di pwede kang gumamit ng 2 fingers lang kasi dalawa lang siya. And tandaan natin, kapag masyadong mababa yung hairline, guys, hindi talaga natin masyadong nire-recommend ng mag-bangs sila. Okay? Kasi parang connected na rin yun mismo dun sa layering natin. Sabi ni Mike, ba't lang yung finger na yan? Paano tayo dyan? Okay. So, okay? Gawin natin siya na ang guide natin is hanggang dito lang. Okay? Sa mismong lips niya. Finger looking good daw, sabi ni Jonathan. Okay? So, after nyan, ililift natin yan into a 90-degree elevation. Tatanggalin natin yung excess. Kuha tayo ng diagonal forward section. Okay? And over-direct to the center. Okay? Over-direct to the center, guys. Okay? Ang center natin is yung pinaka-gitna, syempre. And then, cut natin yan for 90 degrees. Hanggang hindi natatapos, guys, naka-pivoting tayo. Okay? Ibig sabihin ng pivoting, kung saan nanggaling yung first section, dun din matatapos yung last section. Okay? For pivoting, guys, another 90 degrees. Okay? Bakit tayo mag-over-direct? Kasi para ma-maintain natin yung length dito sa side na to. And, tignan natin, there you go. Ayun, oh. Diba? From short to long. Okay? Bang. Tignan nyo naman yan, guys, kung gaano ka-asymmetrical yan. So, kapag inayos natin yan, kahit basa pa yan, makikita nyo na yung shape na yan. Ayan, oh. Diba? Ayan yung shape niya. Diba? So, syempre, ganun pa rin. Kunin natin yung guide ng center and go for a pivot over direct to the center. Sabi ni Justin, Alonso, Okay? Sir Harry, sabi ng ibang stylist, madali lang daw ang straight cut. O sige, sinong nagsasabi na madali ang straight na haircut? Bigyan nyo ako ng magandang straight na nasa ibabaw ng balikat at nasa ilalim ng chin. One length, tapos itag nyo ko. Kasi madali raw ang one length na haircut. Okay, sabi nung iba. Ngayon, bigyan nyo ko ng haircut na nasa ilalim ng chin at nasa ibabaw ng shoulder for one length. Okay? Okay. So again, tapos na tayo doon. Just connect lang natin yan ulit. Okay? And then, ayan na siya. Check nyo yung balance pa rin. There you go. Yan. So, tapos na tayo, guys. Dito sa ating pong curtain bangs. Pengi akong round brush. Ayun, no? Tignan nyo, guys. Tignan nyo, guys, yung shape ng ating curtain bangs. Nandito? Oo nga, dito nga. Diba? So, i-blower natin, unahin natin yung bangs. Ako usually, kapag sa clients, inuuna ko talaga yung front part para makita niya kagad kung gaano kaganda yung creation na ginawa nyo. Lahat red, ah.
Sa hair cutting guys, napaka-importante rin ng ng styling. Hindi lang basta ginupit nyo, binlower nyo, di ba? Dapat i-style nyo rin ng maayos kasi sayang naman. Di ba? Sayang naman yung ginawa nyong effort tapos hindi nyo mabibigyan ng justice. Okay. Di ba? Para sa akin, hirap mag-one day na haircut or magpantay ng hair. Yes, totoo po. Oo. Pinakamahirap po talaga, kahit sa akin ako aminado ako dyan, ang hirap talagang mag one length. Lalo na kung alanganin yung length. Kung long hair yan, okay lang eh. Pero kung ang length mo is nasa shoulder, okay? Kung ang length mo is nasa shoulder or nasa chin level, ang hirap po talaga. Check nyo yung ating curtain bangs, guys. Yan, oh. Tignan nyo yung shape from the side. Yan. From short to long. Di ba? Perfect yung shape. Di ba? Tapos, blower na natin to. Assistant! Kailangan ko ng assistant. Patawag ka ng assistant, pakuha pa ako ng isang blower para mabilis. Ganda ng color guys, promise. Lalo sa personal, sobrang ganda niya. Diba? Heart na ba? Pasado na ba to sa Heart Evangelista hair gamit ang well hair? Ha? So para na rin tayong naka-shadow routings guys. Anong sabi sa comment? Maganda talaga pag full blower ng basa. Oo. Kaya yung iba kasi ginagawa nila kapag tuyong-tuyo na, tsaka lang nila binabrush. Ako, nag-iiwan talaga ako ng moisture kahit papano. Lalo na kapag gagawa ako ng shape. Kapag gagawa ako ng shape, hindi ko binoblower talaga 100%. Hindi ko tinutuyo kasi para madali pang i-reshape. Bakang blower. Go. Wine red. Ito po ang ating wine red. 645 po from Well Hair. So, medyo dumadami na po ulit yung nagre-red nang dahil kay Heart Evangelista. So, kung gusto nyo pong gumamit, okay, or ma-achieve yung hair ni Evangelista, yan, pwedeng-pwede nyo pong gamitin. Siyempre, inspired by our collection ng Well Hair Colorant. Ito brush. Sa likod ka na, Jonas, ha? Nakikita nyo sa screen ngayon guys, syempre, sasapakin ng magaling kong assistant, si Jonas.
Yan. First time na lalabas si screen. Diba? Pakita mo. Pakita mo. Palit tayo. Blower tayo na. Palit tayo blower. Yan. Sila sanay na sila sa akin guys sa routine. Yan, tingnan nyo guys kung babagay ba yung haircut natin dun sa color na ginawa natin kanina sa model natin. Yan mag-blower guys, yung assistant ko guys, section by section din yan. Minsan guys, pag nag-shortcut tayo, mas lalo tayong tumatagal. Diba? Minsan pag nagmamadali tayo, grabe yung section natin, napakakapal eh. Hindi natin alam, mas napatagal pa tayo. Tsaka pala guys, galing ako ng Davids nung assistant pa ako, kaya medyo kahit papano forte rin naman natin ang blow drying. Alam niyo naman yan pag sinabing Davids dati, di ba? Patayan yung blower sa amin, kailangan tumatagal ng mga 3 days yung blower. Kapag hindi tumagal ng 24 hours yun, back job. Tignan nyo guys yung definition ng layer. Ayan o. Wala pa tayong texturizing ha. Foundation pa lang yan. Ako na dyan. I'm done. Thank you. Thank you, thank you. Sa napakalupit kong assistant. Okay. Tignan nyo naman guys, wala pang texturizing yan ha. Wala pa tayong biniblend. Pero, tignan nyo yung kanyang curtain bangs and yung kanyang forward graduation na layer. Paano ba? Ito ba? Tama. Ayan o. Tignan nyo naman guys. Diba? Hindi pa tayo nagtitexturize nyan. Okay, so ngayon magtitexturize na tayo, of course, using Takumi Scissors version 2. Yun, isa pa to. Nananakit. Ayan, wala na to guys. Tapos sold out na rin tong scissor na to. So kapag magte-texturize kayo guys, kung paano nyo ginawa yung foundation, ayan, kung paano nyo ginawa yung foundation guys, dapat ganun nyo rin siya gugupitin. Okay? So, kung kanina, kinuha natin yung profile section, nag-diagonal forward tayo galing sa occipital bone, ganun din yung gagawin nating sectioning. Okay?
Kaya hindi ako gumagamit ng crocodile clip guys kasi sayang naman yung blower. Okay? So point cutting tayo guys, a deep point cutting. Hindi kita. Hindi ako pwede lumiko eh. Yan, wait lang guys, makikita nyo rin yan. Yan. Gamit yung deep point cutting, hindi kasi ako nagtitining scissor talaga guys pag nagtitexturize. Kasi nagle-less lang naman tayo ng weight. So, ayan, medyo manipis tong part na to kasi ito yata yung razor natin kanina. So, punta na tayo sa next section. Ay. Ayan. So again, kung 45 degree nyo siya kinat kanina, dapat 45 degree nyo rin siya iti-texturize. And guys, isa sa mga rules ng texturizing is maintain the length. Kasi kung magbabawas kayo ng length, dapat kanina pa sa foundation, hindi sa pagti-texturize. Yung iba kasi, Ari, bakit gano'n habang nagti-texturize ako, paigsi ng paigsi. Okay? Ibig sabihin, hindi nyo control. Di ba? Saan? Dito? Dito? Parang dyan. Wait lang guys ha. Kuha lang ako ng magandang angulo. Yan. Better? Better. Yan. Yan. So, ganyan lang guys mag-texturize. So, usually yan, may distance talaga. Tapos, pinaka-basic, pasok nyo yung scissor. Cut. Pasok nyo yung scissor. Okay? Di ba? So, pag medyo mabilis na siya, ganito na lang siya. Still, ayan pa rin yung foundation. Di ba? Hindi siya nawawala. Di ba? Huwag nyong babasagin yung foundation nyo. Kung gusto nyong maging maganda pa rin yung haircut nyo after a month, after 2 months, okay? Huwag nyong gigibain yung foundation. Napaka-importante ng foundation na yan. So, nag 90 degrees tayo kanina dito, kaya 90 degrees din yung gagamitin natin. Okay? So, sino dito yung palaging nasusugatan kapag nagtitexturize yan? Pa-comment ako ng number 6. Yan, yung mga palaging may band-aid sa kamay. Ako kahit ang tagal ko nang nag-haircut, kahit matagal na ako nag-haircut, pag bago talaga yung scissors ko guys, nasusugatan talaga ako. So for this one, gagamit tayo ng Takumi scissors guys na version 4. Ito na yung last edition ng ating elevation. Yan yung ating version 4. Medyo malapad siya actually. Pero masarap siyang gamitin kasi sobrang talim niya. Okay, so magko-concave tayo. Grabe ang ganda ng color. Ang kintab. Ang deep. Okay. So, syempre, nag-diagonal forward tayo kanina, kaya diagonal forward din gagamitin natin. Di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, tingnan nyo guys, so define na yung layer pero hindi pa nati-texturize. What more pag nag-texturize pa tayo? So, again, 45 degree, deep point cutting using our version 4 Takumi scissor. Di ba? Must soft na siya. Okay, marami nag-comment. Tanong mo ba, hindi sila nasusugatan? Ay, hindi kayo nasusugatan. Ang galing nyo guys ha. Ako, kagagaling lang ng sugat ko eh. Okay. So, after natin mag-forward graduation, okay, after natin i-check tong forward graduation natin, syempre, i-check din natin yung ating square layer kanina. Ayan o.
Kaya yun ang sinabi ko sa inyo kanina, kung paano nyo siya ginupit, dapat ganun din yung sectioning nyo kapag tinetexturize nyo siya. Tingnan nyo guys yung layering niya. Solid oh. Boom. Diba? Define. Na-define. So, kabilang side. Uy. Okay ba ate? Ha? Sabi ko naman sa'yo, magpuyat ka lang eh. May mararating ka eh. Diba? Okay, so texturize din natin. Siyempre kanina, nag-diagonal forward forward grad tayo using diagonal forward section, diagonal back section. So, ganun din yung gagawin natin pag nag-texturize. Yan. So, pag forward grad, diagonal back. It's 45 degree over direct sa ating front part. Okay? And then, syempre, kung nag-check tayo ng square layer kanina, mag-check din tayo ng square layer sa kabilang side. Ayan, oh. Guys, tignan nyo guys, oh. Meng. Sarap ang texturize na itong scissor na ito. Meron na lang na itong 5? 3. Guys, 3 peraso na lang na ito. At pag nag-order pa kayo nito, meron pang free shirt. May free shirt, tapos meron pang free na ganitong suklay. Okay, so mag-order na kayo guys ng Takumi scissor. Tapos may naiwan na version 1. Ayan o. Guys, tignan nyo yung layering niya. Oh. Ang ganda ng color. Okay. Sumabay talaga siya doon sa ginagawa nating haircut ngayon. So, match na match. Okay. Sir, pag nila mo ako dito sa Baguio, bayaran ko dito, sir. Okay, so check pa rin natin yung balance. Tignan nyo man guys kung gaano ka-precise yan. Okay, kung gaano ka-precise. Diba? Precise na siya. And syempre, wag nating kalimutan i-texturize yung ating curtain bangs. Kasi, para mas maging soft pa siya. How much that, sir? Okay, 2,700 pesos po. Yan. Guys, yung color na ginamit natin dito is yung ating pong Well Hair 645. So, kung gusto nyo rin gamitin, yan, gusto nyo itry yung ating colorat, guys, sobrang ganda, sobrang kintab. Wala pa akong nilalagay dyan, ha? Wala pa akong nilalagay na serum. Okay, wala pa akong nilalagay na serum dyan. Pero tingnan nyo naman kung gaano ka-shiny yung buhok ng ating model. Ang question natin is... ang mahiwagang tanong. Wait lang guys, blower ko lang to. Ang peg natin kanina sa color natin is Heart Evangelista. Tignan nyo naman yan guys. Diba? Tignan nyo naman yung peg natin na color for Heart Evangelista. So kung merong nag-request sa'yo na client, diba? Tapos ang gusto niya is Heart Evangelista hair, pwede mong gamitin yung ating Well Hair na 645. Okay. And tignan nyo naman yung layering guys. Ayan o. Tignan nyo kung gaano ka-define yung layer nyan. Diba? Basic lang. Forward graduation, square layer. Diba? So kung gusto nyong matutunan, maging ganyan ka-perfect guys. Meron tayong Mastery of Layering ngayong March 4 sa Hairmania Education. Message nyo na yan. Okay? Pahinga akong serum, John. Lagyan na rin natin ng serum, syempre. Para makita nyo kung anong product yung ginagamit ko, syempre. Walang iba, kundi ang Well Hair Argan Oil.
Huwag ka na mag-back mirror. Hindi naman yun. Okay, so syempre after nyan, lagyan natin ng argan oil yan. Ayan, there you go. Ayan, argan oil natin. Konting-konti lang. Pea-size. And then, ako usually sa ends talaga ako naglalagay para hindi mukhang dinilaan ng baka. Ayan guys, tignan nyo naman. Ayan yung ating layer. Di ba? Ayan, pakikintabi natin lalo yung ating color gamit yung ating well hair argan oil. And of course, yung ating curtain bangs. Talaga naman. Napaka-solid. Ayan, no? Okay.